Now, back to T3 dito sa TV5. Okay, Tolmon, nandito sa ating studio ngayon si Joven Mateo. Inireklamo niya yung isang inspektor na nangangalang Efren Oco na nanampal nanunutok kapag hindi niya nakikita yung kanyang girlfriend. At pakikwento, Mr. Joven, sino yung girlfriend niya ni inspektor? Kapatid ko po. Kapatid. Bakit po siya nagwawala pag hindi niya nakikita yung kapatid niyo? Pag nagwawala po siya pag di nakikita yung kapatid ko, tapos kung sino-sino pinagbabalingan niya ng galit. Dumadaloy sa bahay niyo. Opo. Tapos pag hindi niya nakikita yung girlfriend niya, tayo magpakita, siguro ayaw na ng girlfriend sa kanya. Nagbabanta siya na papatay niya din yung kapatid ko. Uy, masyadong in love siya sa obsessed. Sobra ito. Parang Valentine's Day presentation. Oo. Okay. Tapos. Sige. Para makuha yung kanyang panig, nasa kabilang linya mismo ang inireklamong si Inspector Efren Oco. Inspector, magandang hapon po, Inspector. Magandang hapon din, sir. Sir, itong si Joven Mateo, kilala niyo po ito, bali, bayaw mong hilaw ito, kasi yung girlfriend niya, ay yung sister niya, girlfriend niyo. Pag ayaw na magpakita sa iyo yung kapatid niya, nananapak ka na, nagwawala ka, nagurimentado ka, lahat nadadamay. Ba't naman gano'n? Para ka ng asong ulol. Ay, sir, wag po kayong plika ng parang asong-asul po. Hindi po natin alam kung anong nangyari, sir. O sige, ano nangyari? Actually po, sir, ako sa kanila. Nanitis ko yung anak ko, tinatago nila. Actually, yung anak ko, pwede pong magtipsipan sa inyo ng gano'n. Opo. Actually, sir, kung meron ng biktima dito ako, kung saan ka nalalila po ako dinimanda eh. Sige po. Paano po na... Kaya po, Inspector, ito yung pagkakataon para mabigay mo po yung side ninyo. Bakit po nyo po nasabi na kayo po ang biktima, sir? Paki-explain po. Ay, sir, dinimanda po nila ako sa Pasay City Police Station. Sinampal ko daw po yung nila, yung pamangkin nila. Ang liit-liit po niya, ang laki ng kamay ko. Okay. May sagat po nung panahon po ngayon, kausap niya Okay, Inspector, isang tanong pa. Ano po yung motibo nila para ikaw po ireklamo? At pangalawang tanong, inaamin mo ba na girlfriend mo itong kapatid ni Joven? Pumundo wife ko po, sir. Sasama po kami, anak po kami. May anak kayo nito? Oo. So, live-in partner mo, parang ganon? Pumundo wife po, sir. Common law wife. Tanungin mo kung may asawa siya. Tanong ni Tolmon kung may asawa ka raw. Single din po ako. Single? Single naman pala Okay. eh. Wala tayong problema May doon. asawa ba yan? Wala. Meron po, sa tapat ng bahay namin. Oh, may asawa. Oo. Tapos sa tapat ng bahay nyo, kasal sila. Hindi po yata sila kasal eh. Okay. Anyway, sige, wag mamaya na yung Tolmon. Dito muna, first things first. Okay, yung pananakit niya. So, pakiulit-ulit, yung tanong ko, pakisagot, hindi mo pa nasagot, bakit ho sila magsusumbong sa amin? Ano po motibo? Anong dahilan? Ba't kayo sinusumbong? Actually po, dati, yung mga yan po, hindi naman sa palagang, hindi naman po sa pagbinat sa kanila. Hindi naman sa walang source of income. Ang laging pinagkakakuha nila mga kumbaga, nag-araw-araw, nag-bigyan ka ng gawin ko sa kanila. Kaya na ngayon, siyempre, may anak na rin kami. Ewan po sa kanila po, Ano sinasabi mo? Parang sinasabi mo, kinakwartahan ka? Ganon? Pinipirahan ka? Ang parang... Kasi, ewan po, ang inaisip kasi po nila, actually, yung common law wife po, meron ding may trabaho, tapos nagbibigay sa kanila regularly. Ngayon po, may anak na po kami, hindi na po nakakapagbigay ng maayos. Okay. I see your point. Okay, sandali lang po para maging patas tayo rito. Mr. Joven, ba't wala dito si sister mo? Para siya mismo magsabi kung sa tunay totoong pangyari. Bali, nasa trabaho Kasi may po. sinasabi siya ngayon, itong si Inspector, na parang, sorry, diretsyon kita, base sa pagkaintindi ko, pinipirahan nyo sila. Ngayon, dahil ayaw na magbigay ng pera, may anak na sila. Wala po siyang binibigay na pera kahit 5 sa amin. Okay. Yung pinipirahan mo raw sila? Wala pong ganun. Nasaan yung sister mo? Nasa trabaho po. Sana kinontak natin direct yung sister. Mas maganda, mas kay Paul Patch. Nandiyan ba yung, mas maganda mga galing doon sa girl. Kasi siya ang pinakamatibay na testigo. Dahil siya yung involved dito. Inaamin naman ni Inspector na girlfriend niya, yung common law wife, mas maganda kung siya magsalita. Kasi ikaw, maaaring i-deny ni sister. Hindi totoo yan. May mga ganun pagkakataon kasi Tolmon eh. Dito sabihin, hindi ko alam yan. Ba't nakikialam yung kapatid ko, yung kamag-anak ko, something like that. So pinaka-safe talaga dapat direct. Odette, yung sister, yung involved Pero talaga. dapat yung sister mo sana, yung kapatid mong babae, ang Kaso nagreklamo. nga po, takot din yung kapatid ko sa kanya eh. Hindi, maski telepono lang naman, pwede naman yun eh. We will protect her naman eh. Marami tayong pamamaraan na maprotektahan siya at hindi na siya masasaktan ulit. Kung ayaw na niya kahit talaga kay inspector. Kasi tatanungin ko lang sa sister mo,
Bakit siya nagtatago? Kasi lumalabas na parang nagtatago siya kay inspektor. Basta sa sinabi mo sa aming research, tama? Opo. Ngayon, ang tatanungin ko sa kanya, ba't ka nagtatago kay inspektor? Binubugbog ka ba ng inspektor? May ginagawa ba siyang kawalangian sa'yo? Kaya nagtatago ka, tinatago ka ng mga kamag-anak? Those Bakit nga questions pala kailangan. nagtatago kay inspector sa Natatakot po kasi baka bugbogin na naman siya pag nakita siya. Bakit? Binubugbog. Binubugbog. Marami pong time na binubugbog siya pag nakakita. Meron tayong mga medical certificate at saka mga blatter sa barangay. Meron po. Kaya yung sinasabi ni inspektor, nag-file kayo ng mga kaliwat ka ng kaso sa korte. Dahil Kompleto dyan. po yun. Oh, inspektor, bugbogero ka raw. Sir, hindi ko po totoo yan. Ako pa nga bubugbog. Ha? Pulis ka? Ako po, sir. Pulis tayo. Pulis ako. Ingat na ingat po tayo gumawa ng mga kalokohan. Padre, paano nangyari? Inspektor, may ranggo ka, opisyal ka, tiniente ka, kung sa military pa, tiniente ka, may baril ka, may armalite ka, at marami kang bata-bata, bubugbugin ka ng mga sibilyan? Sir, ganun to, sir. Bubugbugin ka ng kamag-anak Tayo. ng girlfriend mo na ordinaryong mga citizen lang? Grabe ka. Pero, sir, Huwag mo naman ako niloloko, ginagawa mo akong... Sir, sandali po. Tayo, pag nagmamahal po tayo, ready po tayong masaktan. Ako, personally, grabe po ang pagdadanas ko dito sa pamilya niyan. Pagmamahal. Oh, ito, pagmamahal, pinag-usapan ko man, ikaw kaya man, baka makasagot ka. Pag nagmamahal daw siya, bigay todo raw siya, papakumbaba raw siya lahat. Siya raw binubugbog. Binubugbog? O, pinagtutulungan daw siya ng mga... Masokista ba siya? Ha? Masokista? Ano ibig sabihin ron? Ibig sabihin pag nasa sarapan siya, pag binubugbog ka. Okay. Stop. Okay. Inspector, balik tayo. Okay. So, ang sinasabi mo, Inspector, ikaw ay nagpapaubayan na lamang sa mga kamag-anakan na yung girlfriend sapagkat sa sobrang mahal mo sa yung girlfriend, sinasabi mo sa kanila, eto, bugbugin nyo ako. Gagawin nyo lahat ng gusto nyo. Okay lang sa akin kasi love na love kong kapatid nyo. Ganun ba? Sarap na sarap. Okay. Patay. Bago niyan, Mr. Hoben, so meron kang mga dokumento, gusto ko lang linawin, patunay na talagang nabugbog yung sister mo, blatter sa barangay, medical certificate, okay, police blatter, and then pati yung demanda sa korte, meron na nagrereklamo kayong nagpapatunay na talagang binubugbog kaya kayo pumunta sa korte. Opo. Pati yung bata. Para may dahilan na nagtatago. Kasi magtataka tayo di ba? Bakit nagtatago yung sister, tinataguan si Major? Ito na tayo si Inspector. Ito na, dumudugtong na. Tinyente. Tiniente. Ito na dumudugtong. Kaya siguro nagtatago sa inyo at pupunta sa bahay nyo dahil nakatingin nga ng bugbog. Okay, sige. Pero sabi ni Inspector, siya daw binubugbog. Yun nga Kaya nga nakapagtaka sa usaping ito, makakausap natin Tulmon. Yun, action man ito na Makati. Kaibigan natin to. Okay to. Si Colonel Jaime Santos. Chief of Police na Makati. Taga Makati kaya, no? Apo. Colonel Santos, magandang hapon po. Colonel Santos. Sir, Sir Mon, magandang hapon po. Okay. Colonel, lalapit po kami sa inyo kasi ito, mayroong reklamo na isa pong police inspector sa may Makati po, under your jurisdiction, ang ginagawa po, nilulusob yung girlfriend niya, itinatago po ng mga kamag-anak kasi kaya po pala nang bubugbog daw. Ngayon, kapag hindi niya nakikita yung kanyang girlfriend, nanunutok, nananampal at kung ano nang kawalanghiyang ginagawa po sa mga kamag-anak ng kanyang girlfriend. So siguro po, sir, pwede natin sampahan ng kaso at paimbestigahan niyo po ito. Kaya sir. Pwede po, sir. Kung dito naman siguro nangyari yan sa Makati, di pwede po, pumunta lang po sa office anytime po. Pero mas maganda kung kasama ho yung talagang affected party si... Ayun. Meron naman po Ronnie kayo... Hopkins. Opo, meron naman po kayong tinatawag na Women's and Children's Desk. Di po ba dyan? WCD. Meron po, sir. Entertainin po namin yan anytime po. Basta ho, isama niya kagad yung kapatid niya kasi ho yun ang apektado po Ayun, opo. Kasi may trabaho. Ngayon, sir, may gagaranti nyo ba yung kanyang safety? Kasi yun ang sinasabi po dito ni Oben, kaya raw hindi nakapunta rin sa TV5, bukod sa may trabaho, natatakot din po, baka mabalikan daw. Siyempre kayo, Colonel, alam ko, kilala ko kayo, magaling kayo, kaya nyo siguro protektahan itong complainant, lalo na yung girlfriend na involved. Ano po, Colonel, sir? Kahit ako po sumundo sa bahay, wala akong problema, maprotektahan lang po yan. Po. Kung ganon, hindi ko na pahabain, magpapasalamat po kami sa iyo, Colonel Santos, as usual, napakagaling niyo po. Mabuhay po kay Colonel Santos. Salamat po sa inyo lahat, sir. Ngayong hapon po. Okay, Boss Hoven, ngayon, nagsalita si Colonel Santos, sasama namin kay Colonel Santos kung kinakailangan siya pang susundo sa inyo para pumunta ng presinto, mag-file, blatter, kaso, kung ano-ano pa, at mapapatigil na natin yung kawalangian kung talaga nagwawalangyan itong si Inspector. Okay, pero totoo ba, sabi niya, mahal na mahal daw niya yung sister mo. Hindi ko po alam sa kanya. At sabi raw niya, napapaubahay siya, binubugbog niyo. Parang ginagawang punching bag.
Bugbog. Siguro. Oo. Sarapan siya sa bugbog. Sa babae. Naka-ready na yung Ben. Opo, okay. Sige. Ayan na. Tapos na. Sige po, bossing ha. Sasama namin kayo. Bukas, first thing in the morning. Sige. Energetic to the max pa rin si Lola para sa pagkalinga ng kapwa. Kasalut-saludo ang walang katulad niyang sa public service. Kasama niyong sumasaludo ang ATC Healthcare International Corporation. Nasa dapit hapon na ng kanyang buhay si Concepcion Aguilos. Pero walang hinto ang bukang liwayway ng kanyang pagdamay sa kapwa. Sa edad na 71 anyos, energetic pa rin si Lola Concepcion sa voluntaryong pag-aasikaso sa pangangailangan ng mga kapwa niya senior citizens. Sa ganitong paraan niya nais ilaan ang nalalabing oras bago ang takip silim ng kanyang buhay. Hindi ba like material? Kasi ang nakikita ko ngayon, maybe because I'm getting older and older, kung may naitutulong ako sa mga seniors, kapwa ko seniors, kahit na sa pamamagitan ng laway, kasabihang Pilipino, no? Masarap ang pakiramdam. May pagkakataong pang abala siya sa pagbabahagi ng kanyang kaalaman sa pagbibids, isang proyektong pangkabuhayan nilang matatanda. At ang sideline ni Lola, ang samahang makapagpagamot ng libre ang may sakit. Yan ang karanasan ng 80 anyos na si Lola Erlinda. Malaki na itulong niya sa akin. Kasi pagka kami andito, tinutulungan kami. Nagpa-opera ako ng mata. Dito kami nagpunta sa kanya, nagpa-opera kami ng mata sa perpetual. Libre yon. Kaya hindi lang respeto, kundi sagad ang paghanga sa kanya ng kapwa senior citizens. Si Ate Ching ay masipag yan at talagang committed. Sana yung mga binata, mga dalaga, lalo na yung mga may edad na ng konti, maibigay nila ang panahon nila sa paglilingkod, katulad ni Ate Ching Aguilos. Kaya saludo ako kay Ate Ching. Sa walang pagod mong dedikasyon, Lola Concepcion Aguilos, saludo sa iyo ang T3. Ako si Concepcion Aguilos, isang senior citizen. Saludo rin ako sa inyo. Ang pangalang trusted na may hatid sa inyo ng Redox Fat, Robust at Liver Marine. ATC, tiwala ka dito. Susunod sa T3, perwisyong terminal na nanlalamang sa pamasahe. Caught in the act, kaya permanent red light na ang itinutok ng T3 sa kanilang gimmick. Sa may itong Centris, Quezon Ave, iba-iba ang singilan nila ng pasahero doon. Tapos karamihan ng mga biyahe ron, hindi naman nila yung terminal. Kumbaga, out of line sila. Don't go away, magbabalik ang